Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Dahil maugong na naman ang online connections at gift-giving sa mga tao, lalo na't nalalapit na ang Pasko, nagbabala ang Bureau of Customs o BOC na maging maingat sa pagtanggap ng tawag, text message o email na nagsasabing makakatanggap ka ng parcel o package na ibinilin sa BOC at kailangang bayaran upang makuha ito. Ayon sa BOC, ang modus na ito ay madalas ukol sa nagpapanggap na foreigner o empleyado ng kanilang ahensya. Pinaalam din ng BOC na ang pagbabayad ng custom duties at taxes ay maaari lamang gawin sa kahera ng BOC o sa authorized agent banks ng ahensya. Para mas maging alerto sa ganitong uri ng panloloko, manatiling tumungo sa website ng Department of Trade and Industry para malaman kung legal ba ang nasabing courier o accredited ba ang forwarded na parcel. Higit sa lahat, makipag-ugnayan sa BOC upang masigurado kung ang resibo, tracking number at iba pang dokumentong natanggap ay totoo o peke lamang. Napagkasunduan ng United Nations Development Program at Department of the Interior and Local Government ang pagsasagawa ng Mayor's Forum sa bansa sa darating na Biyernes. Narito si Jade Buhoy para sa balita. Matapos mag-ugnay ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa United Nations Development Program na pagkasunduan nilang magsagawa ng Philippine Mayor's Forum sa darating na Biyernes ika-27 ng Oktubre. Base sa pahayag ng DILG, nilalayo nitong bigyang halaga ang tungkulin ng mga lokal na unit ng pamahalaan sa paghubog ng Sustainable Development Goals o SDG sa bawat pamayanan. Ayon naman kay DILG Secretary Benhur Abalos, nilalayo ng forum na bigyang kahalagahan ang lokal na pamahalaan bilang kaagapay ng pambansang pamahalaan sa pagsasakatuparan ng SDG upang makamit ang layunin ng programang Ambisyon Natin sa 2040. Bukod pa riyan, magiging bahagi din ng forum ay ang talakayan ukol sa digital governance, katatagan ng kapaligiran sa bawat sakuna, at pagpapaigting ng 2030 agenda ng bansa upang umunlad ang bawat sektor. Hinihikayat din ng DILG at UNDP ang publiko na subaybayan ng forum sa kanilang official Facebook account para sa higit pang impormasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Inanunsyo ng Department of Tourism o DOT kamakailan na umaasa ang gobyerno sa tumataas na popularidad ng esports para makaakit ng mas maraming turistas sa Pilipinas. Isang Memorandum of Agreement o MOA ang nilagdaan ng DOT at ng game developer na Moonton Games na mag-oorganisa ng mga tour para sa mga local at foreign fans na dadalo sa M5 World Championship sa Rizal Memorial Stadium sa darating na Disyembre. Ang M5 ay ang pinakamalaking Mobile Legends Bang Bang esports event sa mundo at inaasahang makapagdala ng humigit kumulang 2 hanggang 3,000 kalahok mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagbuhos ng lawas sa Bulkang Mayon muling namataan. E-payment bilang bayad sa boto tinutukan ng DILG. PBBM pinarangalan ang mga atletang Pinoy na wagi sa Asian Games 2023. Ugnayang Pilipinas at Czech Republic tututukan ang pagpapaunlad ng depensa ng bansa. Pagtanggi sa bayad na sentimo at nakatuping polymer banknote, hinikayat ng DTI na ireklamo. PH Para Team patuloy ang pagkubra ng medalya sa Asian Para Games. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita.
Mula Alert Level 0, itinaas na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa Alert Level 1 o Low Level Unrest ang Bulkang Bulusan nitong ika-25 ng Oktubre. Nag-ugat ito sa patuloy na serye ng mga lindol ng bulkan na naitala simula pa nitong ika-14 ng Oktubre. Kaugnay nito, pinagbabawal na rin ang pagpasok sa Permanent Danger Zone at sa 2 kilometrong Extended Danger Zone nito sa Timog Silangan. Gayon din ang pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Asahan ng posibleng maganap na biglang pagputok ng steam o phreatic explosions ng bulkan. Sinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pakikipag-ugnayan nito sa Czech Republic upang mas mapaigting ang agrikultura at depensa ng Pilipinas. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Nitong kamakailan lang ay tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si H.E. Karel Hedge bilang Resident Ambassador ng Czech Republic sa Pilipinas. Ayon kay Hedge, inaasahang bibisita sa Pilipinas ang matataas na opisyal ng gobyerno at investors mula sa Czech Republic sa 2024 para sa posibleng pakikipagtulungan sa agrikultura at pagdepensa ng bansa. Pagmamalaki ni Ambassador Hedge dahil sa heograpiyang lokasyon ng bansa sa Europa at gampanin sa mga nakaraang conflict sa mga rehiyon, isa ang Czech Republic sa mga producer ng mga dekalidad na mga armas sa mundo. Sinang-ayon na naman ni Pangulong Marcos na naaayon sa panahon ang ugnayang ito dahil isa sa pangunahing suliranin ng Pilipinas ay ang pagdepensa ng teritoryo. Kinilala naman ng Pangulo ang pagsuporta ng Czech Republic sa pagpopropose ng maritime vessel na nararapat na gamitin ng Pilipinas upang matiyak ang pagprotekta sa maritime territory. Sa kasalukuyan, 50 taon na ang diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Czech Republic. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Dahil papalapit na ang undas at inaasahan ng pagdagsa ng mga pasahero, inihahanda na ng LTFRB ang operasyong Oplan Bantay Biyahe. Isinagawa nito ang pagpupulong kasama ang mga ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan para pag-usapan ang pagsasagawa ng inspeksyon at mga hakbang para sa ligtas na biyahe. At para naman masiguro na mabilis marerespondehan ang mga pangangailangan ng mga commuters, ay tinalakay din sa pagpupulong ang paglalagay ng mga help desk. Nabanggit din ito ang pagbabawal sa mga kolorum at pagsasagawa ng Oplan Isnabero sa mga terminal. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, pagbuhos ng lawas sa Bulkang Mayon muling namataan. E-payment bilang bayad sa boto tinutukan ng DILG. PBBM pinarangalan ang mga atletang Pinoy na wagi sa Asian Games 2023. Ugnayang Pilipinas at Czech Republic tututukan ang pagpapaunlad ng depensa ng bansa. Pagtanggi sa bayad na sentimo at nakatuping polymer banknote, hinikayat ng DTI na ireklamo. PH Para Team patuloy ang pagkubra ng medalya sa Asian Para Games. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanuhong balita. Nagbuga muli ng lava ang Bulkang Mayon kung saan naitala ang mataas na aktibidad nito nitong Martes, ika-24 ng Oktubre. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, namataan ang lava sa summit crater nito na nagbubuga ng incandescent rockfall at 53 pyroclastic density current o PDC events nitong alas 11 ng gabi.
Sa kabila ng naturang aktibidad, nananatili pa rin sa Alert Level 3 status ang Bulkang Mayon. Sa papalapit na halalan, binalaan ng DILG ang mga kandidatong tatakbo sa BSKE ukol sa pagbili ng mga boto na dinadaan sa e-payment. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Matapos makarating kay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos ang mga ilang alalahanin sa vote buying, nagbigay babala ito sa mga nagtatangkang bumili ng boto sa paraan ng electronic payment o e-payments. Ayon kay Abalos, may ilang mga politiko ang nagpaplanong gamitin ang GCash at Maya para sa pandaraya. Sinabi naman ni Abalos na titiyakin niya at ng ahensya na mapaparusahan ang sinumang gagawa ng ipinagbabawal na gawain kung saan makikipag-ugnayan ito sa COMELEC para masibak sa pwesto. Katuwang naman ng DILG ang mga payment platforms at Department of Information and Communications Technology o DICT para maantabayanan ang mga kaduda-dudang transaksyon at Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para masiguro ang tapat at pantay na eleksyon. Matatanda ang mahigpit na ipinagbabawal sa batas ang vote buying at vote selling kung saan ang sinumang mapatunayang may sala ay haharap sa criminal charges at disqualification. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Inanunsyo ng Department of Trade and Industry o DTI kamakailan na maaaring isang guni sa kanilang tanggapan ang sinumang business establishments na tatangging tanggapin ang nakatuping polymer banknote o centavo coin bilang payment. Ito ay matapos makatanggap ng mga reklamo ang DTI at ng iba pang ahensya ng gobyerno hinggil dito. Ayon sa DTI, kabilang sa mga establishmento na maaaring ireklamo kung sila ay tatanggi ay ang mga grocery stores, sari-sari stores, convenience stores, restaurants, pharmacies, wholesale at retail shops at iba pang komersyo na nag-uugnay rito. At para sa mga nais magreklamo, mangyaring tumawag sa kanilang hotline sa numerong 1384 o tumungo sa kanilang official website consumercare@dti.gov.ph. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagbuhos ng lawas sa Bulkang Mayon muling namataan. E-payment bilang bayad sa boto tinutukan ng DILG. PBBM pinarangalan ang mga atletang Pinoy na wagi sa Asian Games 2023. Ugnayang Pilipinas at Czech Republic tututukan ang pagpapaunlad ng depensa ng bansa. Pagtanggi sa bayad na sentimo at nakatuping polymer banknote, hinikayat ng DTI na ireklamo. PH Para Team patuloy ang pagkubra ng medalya sa Asian Para Games. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.